araw mga kababayan, ito ang PNN Panahon News Network, ang inyong daily weather news authority ng bansa. Isa sa bagong sistemang binabantayan ngayon ng Joint Typhoon Warning Center o JTWC ay ang isang Invest 97W. Sa kasalukuyan, nananatili ito sa malawak na bahagi ng Western Pacific Ocean. Taglay nito ang hangin na nasa humigit kumulang na 30 km kada oras at may tinatayang central pressure na 1,006 hectopascal. Sa ngayon mga kababayan ay low pa lang ang posibilidad nitong maging ganap na tropical cyclone sa loob ng mga susunod na 24 oras. Wala pa rin inilalabas na anumang babala o advisory ang JTWC kaugnay rito o ang Joint Typhoon Warning Center. Ngunit mahalaga tandaan kapag ang isang sistema ay nabigyan ng Invest designation, nangangahulugan lamang ito na nakitaan na ito ng sapat na organisasyon upang bantayan ng mas mabuti ng mga International Weather Agency. Hindi pa ito bagyo at hindi pa rin ito isang tropical depression. Isa pa lamang itong weather disturbance na maaring lumakas o tuluyang humina depende sa kondisyon ng karagatan at atmosphere. Bukod sa Invest 97W, may isa pang weather disturbance ang nabubuo. Ito ang tinatawag na Invest 98W. Sa kasalukuyan, may bahagyang mas malakas itong hangin na umabot sa 35 km kada oras. May central pressure ito na nasa 1,009 hectopascal. Gayunpaman, katulad ng Invest 97W, low din ang posibilidad nitong maging tropical cyclone sa loob ng susunod na 24 oras. Wala pa rin inilalabas na babala ang JTWC. Sa madaling salita, parehong hindi itinuturing na banta ang dalawang sistemang ito sa kasalukuyan. Ngayon mga kababayan, pag-usapan natin ang mas mahalagang bahagi. Bakit mahalagang bantayan ang dalawang invest na ito kung mababa pa naman ang tsansang maging bagyo? Ang sagot po ay simple lang. Nasa kasagsagan na tayo ng panahon ng mga bagyo. Mainit pa rin ang temperatura ng karagatan sa Western Pacific. Patuloy din aktibo ang monsoon trough o intertropical convergence zone sa mas malawak na rehiyon. Kapag nagtagpo ang mga kondisyong ito, maaring mabilis na magbago ang lakas at organisasyon ng isang weather disturbance. Kaya bagamat mababa pa ang posibilidad sa ngayon, maaari pa rin itong magbago sa mga susunod na araw. Ito ang dahilan kung bakit araw-araw na minomonitor ng Pag-asa ng JTWC at iba pang International Weather Agency ang mga sistemang ito. Batay naman sa tropical cyclone threat potential na inilabas ng Pag-asa, may posibilidad na panibagang tropical cyclone-like vortex na nabuo sa silangang bahagi ng Philippine Monitoring Domain ngayong unang linggong forecast period. Ngunit nasa low lamang ang tsansa nitong maging ganap na bagyo. Ang ikalawang linggo naman ay may isa pang weather disturbance na maaring pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility o PIR. Kasabay nito, may isa pa ring sistemang maaring mabuo sa kanlurang bahagi ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR. Gayunpaman, pareho pa ring mababa ang posibilidad ng kanilang development sa ngayon. Ibig sabihin, hindi pa tayo maaring magsabi kung magkakaroon na nga ng bagong bagyo na direktang makakaapekto sa ating bansa. So ano ang dapat nating abangan sa mga susunod na araw? Unti-unti nang lalayo ang bagyong Inday, ngunit maaring manatiling aktibo ang habagat. Samantala, patuloy ding binabantayan ang Invest 97W at Invest 98W. Kung sakaling magkaroon ng mabilis ng pag-organisa sa aliman sa dalawang ito, posibleng magbago ang forecast. Sa ngayon, mas mahalagang bantayan ang Week 2 kung saan ipinapakita ng mga numerical weather models na maaring magkaroon ng dalawang magkahiwalay na weather system. Isa sa maaring pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility at isa pang maaring mabuo sa kanlurang bahagi ng monitoring domain. Pareho pang mababa ang kasalukuyang posibilidad ng pagbuo. Malinaw na mananatiling aktibo ang kondisyon sa kanlurang Pasipiko. Kung magpapatuloy ang pagbuo ng isa sa mga sistemang ito, mga kababayan, at makapasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, ang susunod na local name ng bagyo ay tatawaging Bagyong Josie. Gayunpaman, mahalagang idiin na wala pang katiyakan sa ngayon kung alin sa dalawang invest area ang posibleng maging bagyo, kung gaano ito lalakas at kung talagang papasok ito sa ating Philippine Area of Responsibility. Ang mga forecast na ito ay maaring magbago depende sa magiging kondisyon ng atmosphere sa mga susunod na araw. At para naman sa lagay ng panahon dito sa ating bansa, ang pangunahing sistemang nakakaapekto sa malaking bahagi ng bansa ay ang habagat o southwest monsoon. Bagamat ang dating bagyong Inday na may international name na Bobby ay papalayo na ng Pilipinas. Ang malawak nitong sirkulasyon ang patuloy pa rin humihigop ng napakaraming moisture mula sa ating West Philippine Sea. Dahil dito nananatiling aktibo ang habagat na siyang dahilan ng malawakang pag-ulan sa maraming lugar ng ating bansa.
Sa kasalukuyan, pinakamatinding epekto ng habagat ay nararanasan sa Zambales, Bataan, Occidental, Mindoro. Inaasahan dito ang monsoon rain o tuloy-tuloy na pag-ulan na maaring maging katamtaman hanggang malakas at paminsa-minsang matitinding buhos ng ulan. Dahil dito mataas ang panganib ng flash flood, pagbaha sa mga mabababang lugar at pagguho ng lupa. Lalo na sa mga bulubundukin, lugar na nakakaranas na ng mga sunod-sunod na pag-ulan nitong mga nakaraang araw. Samantala, makakaranas naman ng paminsa-minsang pag-ulan ang Metro Manila, ang natitirang bahagi ng Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, pati na rin ang La Union, Pangasinan, Benguet, Pampanga, Tarlac, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna at ilang bahagi ng Zambales at Bataan. Bagamat hindi tuloy-tuloy ang pag-ulan sa mga lugar na ito, maaari pa rin magkaroon ng katamtaman hanggang malalakas na pag-ulan na posibleng magdulot ng pagbaha at landslide lalo na kapag nagkaroon ng malalakas na thunderstorm. Sa Batanes at Babuyan Island, iba naman ang sitwasyon. Ang mga lugar na ito ay naapektuhan pa rin ng trap o buntot ng dating bagyong Bobby o Inday. Dahil dito, inaasahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat at pagkulog na maaari rin magkaroon ng katamtaman hanggang minsan ay malalakas na pag-ulan. Kaya nananatiling may banta ng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga naturang lalawigan. Sa Zamboanga Peninsula, BARMM, Suksargen, gayon din sa mga natitirang bahagi ng Luzon at Visayas. Magdadala rin ang habagat ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Ang mga pag-ulang ito ay maaring lumakas sa ilang pagkakataon kaya mahalagang manatiling alerto ang mga residente sa posibilidad ng biglaang pagbaha. Samantala sa natitirang bahagi ng Mindanao, magiging maganda ang lagay ng panahon kumpara sa ibang rehiyon. Inaasahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may isolated rain showers at thunderstorm na karaniwang nabubuo sa hapon o gabi dahil sa localized thunderstorm. Gayunpaman, kung magiging malakas ang thunderstorm, posible pa rin ang panandaliang pagbaha at pagguho ng lupa. Sa kabuuan ng habagat ang nananatiling pangunahing dahilan ng malawakang pag-ulan sa ating bansa. Kahit papalayo na ang dating bagyong Inday o Typhoon Bobby, patuloy pa rin itong pinalalakas ang southwest monsoon. Kaya inaasahang magpapatuloy ang mga pag-ulan lalo na sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Ang mga residente sa mga lugar na madalas bahain at landslide prone areas ay pinapayohang manatiling nakaantabay sa mga opisyal na abiso ng inyong lokal na pamahalaan. At dumako na tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Isaiah chapter 41 verse 10. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa inyo. Huwag kang mangamba sapagkat ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita at tutulungan. Aalalayan kita ng aking matuwid na kanang kamay. Mga kababayan, sa tuwing may banta ng bagyo o iba pang sakuna, mahalaga ang paghahanda at pakikinig sa mga babala ng mga otoridad. Ngunit higit sa lahat, ipinapaalala ng Diyos na hindi tayo nag-iisa sa gitna ng anumang pagsubok. Habang tayo ay nagiging responsable sa ating paghahanda, maaari rin tayong magkaroon ng kapanatagan dahil ang Panginoon ang ating lakas at sandigan. At yan po ating update sa panahon sa araw na ito. Kung nakatulong sa inyo ang balitang ito, please like, share, and subscribe. Salamat sa suporta. Ito ang PNN, Panahon News Network, ang inyong daily weather news authority ng bansa. Muli hanggang sa susunod na ulat, panahon.